what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at yun ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. Alright, so FA-50 fighter jet po ng Philippine Air Force mga babayan ay muling sasabak sa Cope Thunder exercise. At sa isa pang mga balita, US F-16 fighter jet gagamitin po ng Amerika o dadalhin dito sa Pilipinas para po makita mga babayan no, etong eroplano po na ito na siyang gustong bilhin po ng Pilipinas mula sa Amerika. Payag ba kayo mga babayan na bumili po tayo ng mga karagdagang eroplano, mga F-16 fighter jets no, para po sa ating Philippine Air Force na pwede nating gamitin mga babayan sa pagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Actually, alam ko, sa pagkakaalam ko, multi-role din po itong F-16 fighter jets mga babayan. No? Pero, siyempre, alamin natin yung balita na yan. Okay? So, sa mga nakakaalam po dyan, no, i-comment nyo nga po sa ibaba kung multi-role din po ba itong F-16 fighter jets. Alright? At siyempre, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At palagi po nating inihiling sa mga viewers natin, 1 view, 1 like po. Sana, maraming salamat sa inyong suporta. Alright, so wag na natin patagalin to. Umpisa na natin mga tol, mga babayan. Let's go! We have lifted the grounding of our aircraft and right now they are participating in the Cope Thunder 25-1 exercise. Ay, oo nga, no? Yung FA-50 po, yan po yung aeroplano na kung saan ay meron pong nasawi na 2 piloto, mga babayan. Yan po yung nag-crash landing, no? At ginrounded po yan ng Philippine Air Force para ma-inspect lahat, no? Kung ano nga po, kung may problema ba yung mga eroplano natin. At ngayon, inalis na po yung grounding ng mga eroplano na to mga babayan. At ito po ay sasabak sa Cope Thunder exercise. Isa po itong joint exercises mga babayan ng mga Air Force, no? At ang mag-exercise dito mga babayan ay ang Philippine Air Force at ang US Air Force mga babayan. Muling lumipad sa himpapawid at sasabak sa Cope Thunder exercise ngayong taon ang FA-50 aircrafts ng Philippine Air Force. Ito ay matapos suspindihin ang 11 pang unit ng fighter jets kasunod ng pagbagsak ng isang unit nito sa Bukidnon noong March 4. Sabi ng Philippine Air Force, natapos na ang kanilang isinasagawang investigasyon at ilalabas na sa lalong madaling panahon ang resulta nito. Gayunman, tiniyak ng hukbong himpapawid na ligtas nang gamitin ang mga eroplano. But right now, our FA-50 fleet is on full operational status and they are participating in our upcoming bilateral and multilateral exercises. Maganda to mga babayan, itong mga FA-50 fighter jets natin, no? Pwede gamitin natin sa pagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea, no? Payag ba kayo mga babayan? I-comment nyo nga po dyan sa ibaba. Yes, our FA-50 fleets have been inspected very well. It went through a very thorough inspection and we have proven them airworthy. Wow. Ngayong araw, opisyal nang binuksan ng Cope Thunder Exercise 25-1 dito sa Clark Air Base sa Pampanga. Pinangunahan ito ni Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng International Observer Program kung saan ilan sa mga kaalyadong bansa ang sasama, gaya ng Royal Malaysian Air Force, Royal Thai Air Force, Royal Australian Air Force, Japan Air Self-Defense Force at Indonesian Air Force. Hindi lang po pala Amerika at Pilipinas. So marami pa pong mga bansa na lalahok dito sa Cope Thunder exercises. Pero yung iba po, mga observer lang po mga babayan, no? Their presence is a reminder that security is not the concern of one, but the responsibility of many. Further down the road, we look forward to the seamless transition to exercise Balikatan, which will continue to push the boundaries of our interoperability with other allied forces. Layunin ng pagsasanay ngayong taon ay paunlarin ang kakayahan sa asymmetric warfare, pahusayin ang conventional capabilities upang matiyak ang kahusayan sa mga operasyon sa himpapawid. Mapataas ang operational readiness at mission effectiveness ng hukbong himpapawid. We're counting on each of you to integrate new technologies, test innovative tactics,
and further strengthen our ability to operate together as part of a joint and coalition force. The lessons learned here will help shape our future operations and enhance our ability to respond to any crisis, natural disaster, or security challenges that may arise. Throughout the exercise, we will engage in a range of high-value activities aimed at improving our joint operational effectiveness. This includes developing warfare capabilities for force projection, area denial, enhancing joint archipelagic defense strategies, and sharpening our edge in electronic warfare, electronic intelligence, and mission planning. Maganda to mga babayan kasi mas nahahasa ang ating Philippine Air Force sa iba't ibang senaryo o iba't ibang sitwasyon, di ba mga babayan? Maganda po yan na nagkakaroon tayo ng mga joint exercises kagaya po nung ginagawa ng maritime joint exercises. Ito lang po naman ay sa eroplano naman po ang gamit dito, no? Sa air naman po sila. Maganda po yan, no? May mga ganyan tayong exercises na kasama ang Amerika. Kabilang sa pagsasanay ay ang Combined Air and Ground Exercises. Ito yung F-16 ng Estados Unidos na gagamitin sa Cove Thunder exercise ngayong taon. Mas advanced ang kakayahan niyan kumpara dito sa FA-50 na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Isa sa balak bilhin ngayon ng sandataang lakas itong F-16 at na balak idagdag sa asset ng Philippine Air Force. Kanina, sabay na lumipad sa himpapawid ang FA-50 ng Philippine Air Force at F-16 ng Estados Unidos sa pagbubukas sa Clark Air Base. The primary role our F-16s will be conducting here is we're going to be integrating with the FA-50s here, doing a variety of mission sets, mostly focused on air-to-air basic training, including dogfighting as well as tactical intercepts of how to safely and efficiently go out and intercept aircraft. We will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future in acquiring multi-role fighter aircraft, much capable multi-role fighter. Nasa 729 personnel at iba't ibang uri ng assets mula sa Philippine Air Force ang lalahok sa pagsasanay gaya ng FA-50, A-29B Super Tucano, S-76A at S-70I Black Hawk helicopters. Mula naman sa United States Pacific Air Force, kabuuang 250 personnel at 12 F-16 fighter jet. Isa sa gawa ang mga pagsasanay sa Basa Air Base, Clark Air Base at Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Tarlac. Tatagal ang pagsasanay hanggang April 18. Grabe, no? Napakarami pala nung gagamitin dito ng mga kagamitan, mga kababayan, no? Ryan Lac. So ito po yung kaugnay na balita niyan, mga kababayan. US F-16 fighter jet na isa sa modelong posibleng ibenta sa Pilipinas. No, kabilang po yan sa gagamitin, no, dyan sa Cove Thunder exercise, mga kababayan. Alamin po natin itong balita na to. Magkasamang lumipad sa himpapawid ng Clark Air Base sa Pampanga ang F-16 na multi-role fighter jet ng US Pacific Air Force at FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. Bahagi ito na muling pagsasagawa ng Cove Thunder exercises ngayong taon. 700 miyembro ng PAF ang lalahok, kung saan bukod sa FA-50 ay kasama din gagamitin ang kanilang Super Tucano at Black Hawk helicopters. Sa panig naman ng US Air Force ay mayroon 200 tauhan. Ilan sa kanila ay may dugong Pinoy. Isang malaking karangalan po talaga na nabigyan kami pagkakataon, makabalik sa bayan na kinalakihan namin, tapos mag-serve, sa capacity na to. As far as further strengthening the interoperability, tapos yun nga po, yung mapalakas o mapatibay. Grabe yung salita, no? Kasi dito nga sila lumaki eh. Natin yung samahan ng US and ng Philippines na marunong magtagalog. Na naitaguyod na po dating-dati pa. Tatagal ng 2 linggo ang pagsasanay na gagawin sa Hilagang Luzon, kabilang ang Basa Air Base, Clark Air Base at Ravina Air Base sa Pampanga at Tarlac. Nakatuon ito sa iba't ibang aircraft maneuver at tactics.
Kabilang sa mga lalahok sa Cope Thunder exercises ngayong taon, itong F-16 multi-role fighter aircraft ng Amerika. Noong nakaraang linggo lamang ay napaulat yung pag-aproba ng US State Department sa posibleng pagbenta nito sa Pilipinas bilang bahagi ng multi-role fighter jet o MRF acquisition program para sa Philippine Air Force. Ayon sa US Defense Security and Cooperation Agency, nagkakahalaga ng $5.5 billion ang 20 bagong F-16 jets at iba pang kinakailangang kagamitan. Wala pang opisyal na desisyon o kumpirmasyon kung ito ang bibilhin. Pero para sa mga piloto ng PAF, malaking pagkakataon ng mga pagsasanay gaya ng Cope Thunder para maging pamilyar sa mas modernong fighter jets. We are not comparing aircraft versus aircraft here. So we will validate our tactics, again, our tactics, techniques, and procedures on how we operate. This is in preparation for us in the future in acquiring multi-role fighter aircraft, much capable multi-role fighter. Samantala, tiniyak ng PAF na ligtas ang muling paglipad ng FA-50 jets na 3 linggong isinailalim sa grounded status matapos ang pag-crash ng isa sa mga ito sa isang military operation sa Bukidnon noong nakaraang buwan na ikinasawi ng 2 piloto. We have completed the investigation already. However, we're going to release the results very soon. Our FA-50 fleets have been inspected very well. It went through a very thorough inspection and we have proven them airworthy. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng international observers ang Cope Thunder exercises mula sa mga Air Force ng Malaysia, Thailand, Japan at Indonesia. Their presence is a reminder that security is not the concern of one, but the responsibility of many. The pace of our alliance is accelerating, and our list of teammates is expanding, all in a very critical and consequential time for both of our nations. Patrick De Jesus. Yan, no? So, ano masasabi niyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibabaan yung mga opinion na atin niyang pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.